Magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon dito sa ating channel. Aba, ito na naman tayo, si Boss Dada ninyo. Tayo na naman po ay mang-uurat, manggugulo, mangungulit, mangungupal sa lahat ng mga kawatan, Santanas, Demonyo, Barabas, Judas, Hestas sa pamahalaan. At ating pag-usapan na mabilis lamang itong mga issues ng bayan natin na malupit, humahagupit. Ano ba ito? Hoy, kasi matagal na nananahimik, namimiss ko na. Itong kaso ng mga Makabayad Black patungkol sa impeachment ni VP Sara. Abay, katagal-tagal na panahon. Pinaghirapan nyo yan. Pero hanggang ngayon, itong kanilang impeachment kay VP Sara hindi pa rin nagigain ng traction. Hindi pa rin nagigain ng traction, mga bossing. Imaginein mo Imaginein ninyo yung 125 million na ipinahiram, na ibinigay galing sa national budget. Ibinigay kay VP Sara para gamitin. Matatapos na yung taon, saka ibinigay sa kanya para madaliin niyang gamitin. Yun pala, in the end, sisilipin lang din. So, lahat ng ito ay konektado mula doon sa pagbibigay kay VP Sara ng pera na yun hanggang sa paggamit ni VP Sara, pagsilip nila, pag-scrutinize nila noong mga budget na yan, noong kanyang 2025 budget, na noong 2024 pa nga lang, wala na siyang confidential funds. Pero halatang halata dahil nung siya ay nag-a-apply ng kanyang budget for 2025, hinahanap pa rin siya ng confidential funds at tinatanong pa rin yung confidential funds na hindi na nga relevant. Dahil wala na nga siyang confidential funds to begin with nung 2024. So 2025, definitely, hindi rin siya humingi ng confidential funds. So bakit biglang hinahanap yung mga ginastos noong kanyang confidential funds? Confidential nga yun Hindi nga dapat inilalahad sa publiko yun So doon nagsimula, mga bossing. Hanggang sa nagkaroon na ng bastusan dyan sa Kongreso. Hanggang sa itong si Chua na isang aso ay gumawa na ng kanyang sariling investigasyon na pinahiya siya. Unang-unang hearing, pinahiya siya ni VP Sara. Dahil ultimong rules niya, hindi nila alam. So sabi ni VP Sara, ba't ako susumpa? Nandito ako as resource person, hindi naman ako akusado. Ba't ako susumpa? Hindi alam ni Chua, abogado rin si Inday Sara, mas magaling pa sa kanya. So matotal, hindi nila napiga si VP Sara doon. At right there and then, nagpa-interview si VP Sara. No, pagkatapos nung paglabas niya doon sa hearing na yon na hindi nila napigilan, si VP Sara, sinabi niya na ito fishing expedition to. Practice na to para sa impeachment ko. Kasi yung talagang ang gusto nila mangyari, impeachment. Ang galing-galing ni VP Sara, di ba? So matotal, eto na nga, meron nang nakaambang impeachment sa kanya. At yung impeachment na yan, mga bossing, ano ba? Ano ba ang status na yan? Kasi alam naman natin, nagsalita ang mahal nating Pangulo. Bakit nga ba mahal natin ang ating Pangulo? Syempre ba naman, lahat nagmahal nung siya na presidente. Lahat nagmahal, mga bossing. Pati nga hangin na sinisinghot natin nagmahal na din yata. Isa lang ang nagmura nitong administrasyon ni Bongbong Marcos. Yan ay nagmura ang droga at nagmura ang tao. Nagmura ang tao, sabi ko nga sa inyo Marami akong nakausap ng mga relihiyoso. Talagang araw-araw 3 beses nagro-rosaryo. Meron daw silang grupo, ang tawag ay Knights of the Altar. Meron silang mga grupo ng mga nagno-novena, mga nagro-rosaryo. Alam mo ba, simula daw itong naupo ito si Bongbong Marcos, hindi daw sila nagmumura noon. Ngayon mga palamura na. Panay namura nila. Sabi ko nga sa inyo ako na nga lang
Ako na lang, mga bossing. Hindi na nga, yung mga initial na mga vlogs ko, hindi naman ako palamura. Pero simula nung naupo itong hinayupak na si Bongbong na ito, bigla akong naging palamura eh. O at nagustuhan nyo naman. So ayun na nga mga boss. Yung impeachment, nasan na? O kasi nga, syempre mag-i-election na. Ang masaklap nito, tinutulan na nga yan ng ating mahal na presidente. Aba, ginamit pa ng Iglesia ni Cristo yung statement mismo ng ating Pangulong Marcos na ayaw niya ng impeachment at gusto mong magkaayos-ayos ang bayang Pilipinas, magkabati-bati na lang para sa ikabubuti ng bayan. Nagkandak sila na ang malakihan, malawakan buong Pilipinas na pag-aalsa, hindi naman pag-aalsa, ng pagkilos para suportahan si VP Sara at suportahan yung statement ni Bongbong Marcos ng ng pagkakaisa. Ang sabi nga doon sa rally na yun Bongbong, nangako ka ng unity at ang Iglesia ni Cristo is always for peace. So sana ay tuparin mo yung iyong pangako na unity. Sana ikaw ang lalaki, ikaw naman ang kupal, ikaw naman may kasalanan lahat ng to, may pagbati ka na kay VP Sara at sabihin mo na, sige na, halika na, tulong na tayo. Para siya ay gagaganda ng Pilipinas. Hindi yung putang ina, puro kayo kalokohan. Puros kayo kabulastugan Puros kayo mga pambubudol. O mga animal. So eto na nga. So matapos ang malakihang malakihang rarally na yan ng Iglesia ni Cristo sa buong Pilipinas. Nako po mga bossing. Mag-e-election pa naman. Alam naman natin na lahat ng mga kandidato naninikluhod diyan sa Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na sa KOJC. Okay, kasi milyon-milyon ang miyembro ng mga yan. Milyon-milyon ang miyembro ng KOJC, milyon-milyon din ang miyembro ng INC. At talaga naman naninikluhod dyan ang mga pinuno ng mga bayan natin. So lalo na itong mga congressman na ito. So makikita natin nagbago lahat ng kanilang mga tono. Si Zaldico nalaglag. Nilaglag ni Sandro Marcos. Kaya nga kung ako sa'yo, Zaldico, kung ako sa'yo, magsalita ka na kung ano yung nalalaman mo. Ibisto mo na tong pamilya na to. Alam naman natin na hindi ka makakakilos, hindi mo magagawa lahat ng ginagawa mo kung walang utos ng mga kumag na to Kaya kung ako sa'yo, nilaglag ka na rin lang nila. Gagawin ka rin lang nilang sakripisyo sa lahat ng mga kahayupan na ninyo pare-parehas. Kung ako sa'yo, magsalita ka na. Tawag ka sa amin. Kami maglalabas ng mga hinanaing mo. So ayan. So ngayon dahil nga sa mga nangyari na yan sa Congress, yung si Dan Fernandez, biglang biglang nagbago mga tono. Yung ibang mga congressman na mga tumatakbo ngayon, nagbago tono, lalo si Dan Fernandez, tumatakbo gobernador sa Laguna, hindi naman mananalo yung buwisit na yan. Wala namang alam niyang kumag na yan, kundi magyabang lang dyan sa Kongreso, katulad ni Barbers at saka ng mga kasapakat nila dyan. Magbinubo dyan. Magtinanga dyan. Kaya nga mga bossing, sabi ko sa inyo, nagbago ang tono nila. At eto na nga ang masaklap sa lahat. Pucha yan. Yung impeachment mukhang malabo pa sa ihi ng pusit. Ay, hindi pala, sa tinta ng pusit. Kasi ito, just recently, itong si Manong Ted Filon ay in-interview itong si Kuya, itong congressman na si Persis. Ewan ko ba't biglang naging congressman tong baka ng shit na to pucha yan, paling Sabi ko, administrasyon ngiwi. Ito talagang ngiwi. Talagang yung sa pinaglaruan to siguro nung siguro itong maman to noong early na buhay niya, noong unang buhay niya. Yung during his early life, hindi, yung mga tawag diyan sa alter universe. Siguro chismoso to, kaya gustong gawin ng Diyos yung nguso niya, ilagay dito sa dulo. Dito sa likod. Kaya ako ganun tayo na, alam mo, nagsisinungaling ngiwing-ngiwi talaga. Ito kamats to ni Bongbong Pero ito yung ngiwi nito, nahipa ng masamang hangin talagang hindi na umayos. Nasa gilid, nasa pisngi niya yung kanyang bibig. So ngayon, itong kupal na to, siya ang nagsampa ng kaso, unang-una nagsampa ng kaso ng impeachment kay VP Sara. May pangalawa, may pangatlo pa.
Putang ina, kung gaano kabilis yung pagtatrabaho nila para sirain si VP Sara at paingayin yung impeachment, nung na-file na, putang ina, wala namang gustong gumalaw. Walang gusto ni isa sa mga congressman na pirmahan ito or susugan ito or sponsoran ito. Putang ina yan. Kasi nga, kung sino man ang congressman na mag-push nito, sigurado ako komunista. Sigurado komunista, kawatan, demonyo. Kasi tingnan mo, mga makakaliwa lahat nito. Yung tatlo, makakaliwa, mga pare. Ang ito mga pare na to. Hindi na nga kayo nagtuturo ng mabuting aral sa simbahan eh. Walang tumatatak sa mga tao patungkol sa mga aral na itinuturo nyo sa simbahan dahil puro kayo mga politika, mga hinayupa kayo. Nag-abito pa kayo. Sana kung gusto nyo pala magpolitika, di sana nag-political science kayo, hindi kayo nag-theology, hindi kayo nag-philosophy, mga hayop kayo. Ito, pakinggan natin. Pakinggan natin at itong usapan nila ni Manong Ted. Binisto siya ni Manong Ted dito. Sabi ni Manong Ted, ano na nangyari sa impeachment nyo? Ang tagal-tagal na. Alam nyo ba kung ilang buwan na? 1 buwan na. Pinasa nila 1 buwan na, mansari na daw, hindi pa daw gumagalaw. Ano ibig sabihin yan? Sendanya pala. Ang ibig sabihin niya, putang ina, walang may gusto sa panukala nyo dahil hindi naman talaga impeachable. Yung ginawa ni VP Sara dahil kompleto siya. Putang ina, paano mo i-impeach yung binigyan na ng clearance ng COA? Bobo. Ginagawa nyo lang naman yan para umingay kayo. Pero wag kayong mag-alala. Tama nga na ginawa nyo yan eh. Para yung mga senatoriables nyo ng mga ulol, meron pang message, meron pang post si dating bayan muna, sabi niya, ipikit nyo ang inyong mga mata. Tapos imagine ninyo, si Brosas, si Castro at si Satur Ocampo, senador na. Putang ina. Pag nangyari yan, putya, wala na. Hindi mo na kailangan ipikit ang mata mo para lang makita mo kung para lang ma-imagine mo na nasusunog ang Pilipinas. Masusunog talaga Pilipinas pag yung mga hayop na yan ang nanalo sa Senado. Imagine niyo, mga komunista yan. Mga terorista yung mga sinusuportahan yan. Tapos silang magiging mga mambabatas sa bayang Pilipinas. Ewan ko, ba't pumapayag kayo eh? Pakinggan natin ito si Ted Pailon. Tama po, Manong Ted, Akbayan po ang nag-endorse ng first step of... Akbayan ang nag-endorse ng first step. Ano na nangyari? Impeachment complaint mula po sa ating mga citizen complainants. Opo. Nagmansari na po ito ng January 2. Isang buwan na po mula ng ating final, Manong Ted. Nagmansari na. Ano ibig sabihin? Sendanya. Ibig sabihin walang kwenta, walang may gusto. Ultimong si Tambaluslos, nung kanyang pagbabalik sesyon, hindi niya binanggit ito as priority nyo. Mag-i-eleksyon na. Mawawala na yung mga kawatan dyan sa Congress. Pati kayo, mawawala na. Paano pa? Sabi nila, ano na lang, kahit si Abante, alam niya, hindi na matutuloy. Kahit si Bongbong, sabi niya, malabo na yan eh. Kahit yung ibang mga kasamahan nyo dyan, actually, kayo lang naman nangungulit eh. Sino? Ikaw, si Brosas, si Castro. Tayo na, hindi nyo busisiin yung blanco-blanco sa BICAM Committee report. Tapos itong pinupuwersa nyo, wala nga may gusto. Kung talagang may gusto nito, kung talagang may matapang dyan sa Kongreso para ilakad ito, sana meron na. Imagine mo hanggang ngayon, nagmamakaawa pa rin kayo. Itigil nyo na yan. Kung ako sa'yo, sendana, para matapos na problema mo, lumunok ka ng 5 labintador na na mayroong sinde para matapos lahat ng problema mo. Oo nga po, no? So, ano po ang sinabi po sa inyo ng SecGen? Ano sinabi ni SecGen? Nung nag-follow up kayo? Ulul! Meron pang hinihintay. Ano yung hinihintay? May hinihintay pang isa pang impeachment complaint? Bakit? Mahina ba yung unang impeachment complaint? Hindi naman pwedeng yung 4 na yan yung didinggin eh. Isa lang naman sa mga complaint na yan yung gagamiting kumbaga ebidensya o gagamiting reklamo para dyan. Hindi naman pwedeng lahat ng reklamo gagamitin nila dyan.
So ba't may hinihintay pa kung napakalakas ng una, pangalawa, pangatlo, bakit naghihintay pa ng pang-apat? Ibig sabihin, basura yung una, basura yung pangalawa, basura yung pangatlo. O parang kayo din, mga Makabayan Black, mga basura kayo. Alam mo ba? Alam mo ba ganyan ang pakana ng mga ng mga may-ari ng kumpanya kapag ka nagfa-follow up ka? Ang daming dahilan. Ang daming dahilan. Pero ang katotohanan niyan, hindi sila interesado. Hindi talaga sila interesado. Sendana, read between the lines. Wala na, patay na itong impeachment ninyo, kaya nga matamlay na yung Quadcom. Matamlay na yung Committee on Good Government. Hindi ba nga, wala na nga, binitawan na nga to ng Committee on Good Government ni Chua dahil kahit yung karir ni Chua matamlay na eh. Balita ko hindi mananalo si Chua sa 3rd District ng Maynila, malakas yung kalaban niya ron eh. Patay ka ngayon, Chua. Putang ina niyan, tapos ka ngayon. At tandaan mo lahat ng ginawa mong kahayupan kay VP Sara, hindi pwede yung patay-patay mo ng mic na pasensya na ha. Trabaho lang to, hindi namin gustong gawin to ha. Hindi mo pwedeng ganun, Chua. Sigurado ako, lahat ng baho mo ngayon, antayin mo pag nanalo si VP Sara, putya. Antayin mo yung karma mo. Ayun na nga, Percy Sendana, hindi mo ba napapansin? Ikaw mismo nagsasabi masyado nang matagal. Mantakin mo may utos sa inyo na trabahuhin kagad to. Tinrabaho nyo agad, dali-dali kayo. Ang dami nyong committing pinagagawa, hearing kung ano-ano. Dami nyong pinagkukuha mga ebidensya, mga yung babaeng may hawak na sobre, at kung ano-ano pa. Mantakin mo. After 1 month, hindi pinapansin yung reklamo nyo. Isa lang ibig sabihin niya, Sendanya. Walang bayag. Yang mga kasama nyo sa Kongreso na ituloy ito. Bakit? Sino makakalaban nila? Alam na nila yan. Makakalaban nila ang gobyerno, makakalaban nila ang mga tao, makakalaban nila ang Iglesia ni Cristo na magbibigay sa kanila dapat ng mga boto. Kasi pag sinuportahan ka ng Iglesia, sigurado ko may panalo ka eh. Kaya lang, paano? Pagka ang Iglesia nagsabi na, sinuportahan yan yung impeachment, wag iboto yan. Di patay kayo. Di yung pinaghirapan nyo na akap, AX, di yung makikinabang, yung mga mananalo lang. Ang makikinabang, yung tingog party list lang. Ang makikinabang, si Tambalos-los lang, di ba? Ang sinasabi ko sa inyo Sendanya nagpagamit kayo, putyang ina, ang tatanga nyo. Ayan ngayon, nga kayo. Nga ba meron pang Christmas break? Last 2 minutes na. Matatapos na, punyemas ka. Paano ngayon to? Paano yung kaso nyo? Wala na. Kaya palakpakan natin ng si VP Sara. At maraming salamat sa Iglesia ni Cristo dahil sinamahan tayo sa ating laban. Nanalo na naman po ang mga Duterte. Ayan ang sinasabi ko. Mga kupal kasi kayo eh. Mga kumag kasi kayong mga hayop kayo eh. Ayan tuloy. Di kayo mismo ang naging biktima ng sarili ninyong mga mababaong hiningat mga panis na laway. Wala nang kwenta to. Once and for all. At nagsisimula pa lang inyong mga kaso, wala nang silbi yan. Kahit ano pang iiyak nyo, hindi nyo na magagamit yan para maging plataforma nyo sa Senado, yung mga kasamahan nyong mga kawatan din. Yan ang lagi nyong tatandaan. So nasa last 2 minutes na. Walay na. Wala na. Nagmamakaawa ka doon sa 103 signatures. Malabo na ito. Kasi ang gagawin na ng mga yan, tatakbo na palayo. Katulad ni Kimbo na tumakbo palayo noong tinanong kung kamusta na. Anong masasagot niya diyan sa na yan. Diyan sa blanco-blankong mga kung ano-anong kaperahan diyan sa sa BICAM report. Hindi ba? So dito pa lang, Sendanya, gusto ko lang sabihin sa'yo, bigyan lang kita advice para yung nguso mo hindi na bumalubaloktot. Kung ako sa'yo, itigil nyo na yan. Tapos siguro maganda,
Maganda, lumayas na kayo sa Pilipinas. Total naman, sabi ni Donald Trump na okay na ulit yung Mars, nagpapadala na sila ulit ng unggoy doon. Magsama-sama na kayo lahat ng mga makabayan black, pumunta kayo kay Elon Musk para ipadala kayo doon sa Mars. Doon kayo magtayo ng gobyerno nyo, mga demonyo. So wala na to, walay na to. Galing mismo kay Sendanya, dinededma na sila ng mga congressman. Galing mismo kay Sendanya, dinededma na sila ng Speaker of the House. So nga, wala na ito. Rest in peace. Sa pag-asa nyo na ma-impeach si BP Sara, sabi ko kasi, this is your last chance para mapatalsik itong mga Duterte sa 2028 elections. Pagdating ng pagtapos nitong eleksyon na to, come 2026, magsi-shift na ang power, mga bossing. Pupunta na lahat ng mga senador, congressman, mayor, susama na sila sa pinakamalakas. Sa pinakamalakas na kandidato na pwedeng manalo sa 2028. Sino yon? Nagdeklara si BP Sara. Pucha, 2026 pa lang, mga bossing, kalahati ng panunungkulan ni BBM. Yang mga tao, yang mga kakampi nila, unti-unti na yan, mag-shift na yan. Doon sa pinakamalakas sa 2028, which is si BP Sara yan. Sabi nga ni Duterte, nung pumasok kami ng Malacanang, ang dami naming magkakakampi. Nung lumabas kami, iilan na lang kami. Pag nangyari yan kala Marcos, sigurado ako magpapatiwakal yan. Unti-unti mawawala na yung kanilang kapangyarihan, tiwala ng taong bayan, pati yung mga loyalista nga, unti-unti nang magsisipaglahuan ng mga yan. Didikit na naman ang mga yan sa mga Duterte, DDS na naman ang mga putang ina niyan. Abangan lang ninyo pag nangyari yan. Pag natapos tong eleksyon na to at nailagay natin lahat ng mga kandidato natin, biglang power shift yan pagdating ng 2026. Pagdating ng 2026, nagkaroon ng power switch, unti-unti lumilipat na ulit. Ganyan-ganyan din kay Duterte. Nung nanalo na si Bongbong, lahat naglipatan kay Bongbong. Ganon din ang mangyayari dyan. Magsisilipatan yan dun sa pinakamalakas na partido. Ano yung partido na yung partido na pangungunahan ni Inday Sara. At pag lumakas yan, at pag hindi naging successful yung pagtatrabaho nyo kay BP Sara ngayon dito, sigurado ako, wala na kayong chance na makikita. At 2028, ang bilis na yan. It's fast approaching. Sigurado talaga ako malulunok ninyo lahat ng mga pinagsasasabi nyo against the Duterte before. Ayan, so maraming salamat. Napakagandang balita nito dahil ultimong si Sendanya ang nagbisto sa sarili niya na wala nang mangyayari dito sa kanilang impeachment complaint. At pinagtatawanan na nga siya ni Ted Pailon, mga bossing, at pinagtatawanan na rin natin sila. Maraming salamat. Mag-subscribe po kayo dito sa channel na to, mag-like, mag-share. Pati po sa ating Facebook page, subscribe po kayo and share po ninyo yung mga content natin doon, lalo na yung mga pangbuburaot natin sa mga loyalista nga. At meron din po tayong alternative YouTube channel, which is yung Boss Dada Official. Mabuhay kayo, God bless us all and God bless the Philippines. At isa na naman pong panalo para sa Pilipino. Kung ikaw ay nahihirapan, alam mo na kung sinong lalapitan. Zero corruption at kahirapan, yan ang pinaglalaban. Kibuloy na kami, sigurado na ating kakampi. Kibuloy na sa Senado, iboto na natin. Kibuloy na sa Senado, iboto na natin. Kibuloy na sa Senado, iboto na natin. Para mabago na ang buhay natin. Kay Kibuloy, korupsyon mawawala. Kay Kibuloy, yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag